Halika. Pa sa kalayaan ng aking kapatid. Tagay. Anong kalayaan? Nawala ng trabaho, ang ganda mo pa ng pagkasabi. Hangyang, na-lay off ka na sa kumpanya. Kunin mo na ang gamit mo, alis na. Nawalan ng trabaho. Pwede naman tayong maghanap ulit. Inuman na. Mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, noong nakaraang taon kumita ako ng 8 digit. Sumama kayo sa akin, may kinabukasan kayo. Huwag kayong tularan ang dalawang ito. Tingnan nyo ang itsura nila, paang mga basura. Sino ang tinatawag mong basura? Ikaw ang sinasabi ko. Ano ngayon? Pwede tama na. Hindi makahanap ng trabaho, di ba? Yang Z, tama na. Limot. Yang Z. Yangge. Kaya mong tiisin, ako hindi. Yang Z. Tangina mo yang ano ba nangyari sa iyo? Sumama ka rin sa mga bobo. Humarap ka sa akin ng baso. Maligayang pagbati, naging ang pinakamalakas na sistema ng pagkakatotoo ng kahambugan. Basta't makita ng sistema na may nagmamayabang sa harap mo, bibigyan ka ng sistema ng isang malaking regalo ng pagkakatotoo ng kahambugan. May hallucination ako sa utak ko. Sa susunod, maging mabait ka sa akin. Yang Z. Ayaw ko sa mga lalaking duwag. Bobo, kuya, tama na kuya. Huwag mo silang pansinin, balik tayo sa inuman. Upuan mo kuya, inom. Zhang Yang. Ye Inying. Crush nung high school. Yi Ying Ying. Ano ba nangyari? Ayos ka lang ba? Kuya, nanakit ka ng tao, wala man lang sorry. Zino ka ba? Sorry? Humph. Kalahati ng mga tindahan sa kalyeng ito, akin. Yang boyfriend mo, karapat dapat ba akong humingi ng tawad? Na-detect si Wang Lashui. Nagmamayabang sa harap mo. Ano tong ingay? Lasing na ba ako? Tama na kuya, lasing ka na. Uwi na tayo. Halika, kuya. Kantahan na lang tayo. Masaya ako ngayon, kaya papatawarin ko kayo. Ha? Tara. Sino to? Ano na? Nasaan na sila? Kaya ko pa lumaban. Yang Z. Oh. Yinying, hindi ba't nag-abroad ka pagkatapos ng high school? Kailan ka bumalik? Kakabalik ko lang. Pareho ka pa rin. Pareho kang maganda. Salamat sa papuri, classmate. Tayo muna. Umulan? Ano nang umuulan? Dugo mo yan. Huwag kang palaging matapang. Pwede mo namang tawagin ang guro. Pero laging nakikipag-away ka. Kung babalik pa sila, babatuhin ko ulit sila. Tang mo, Para sa'yo. ano to? Wala. Para sa'yo lang. Bakit bigla mo to binigay? Kanina pa nagdudugo to pa iniisip mo. Hindi ka ba talaga natatakot masaktan? Maliit lang to, kung ayaw mo sa kwintas na to. Itapon mo na lang. Sinong nagsabing ayaw ko? Tulungan mo akong isuot. Agad. Hindi ba't ikaw ang bumili nito? Hindi mo ako tutulungan isuot. Ay, Maganda ba? Zhang Yang. Zhang Yang, ano nang nangyari sa'yo?
Itong kwintas. Naitago mo pa. Dahil binigay ito sa akin ng isang tao. Pasensya na, nakakahiya. Okay lang. Maaga pa naman, ihatid ko na kayo pa uwi. Hindi na, makakauwi na kami mag-isa. Ano nang hiya-hiya pa? Tara na. Qiangzi. Nakiinte KBA kay Yingying? Hindi na darating si Yingying. Hindi ka karapat-dapat kay Yingying, huwag kang mag-ilusyon. Pero si Titoy, Drive. Zhang Yang. Ikaw pa ang gustong umangat kay Yingying, no? Ngayon din ay ipapakita ko sa iyo ang iyong lugar. Suntukin siya. tama si Titoy eh. Saan ako karapat-dapat kay Yingying? Ano nang natutulala ka? Sakay na. Ay, Ano nang nangyari? wawala. Kuya Yang. Bakit hindi ka na umiinom? Kaya ka OPA. Tigil mo na yan. Ano mang inuman? Naubos mo na ang alak dito sa tindahan. Diretso na lang tayo sa pabrika. Ako ang may-ari ng beer factory. CJ, Ang galing ni Chen Qiang ah. Naging malaking boss na. ano nang malaking boss? Nagtatrabaho lang siya sa isang beer factory sa lungsod. Na-detect na si Chen Qiang ay nagmamayabang sa harap ng host. Bakit may ganitong tunog ulit? Baka nasiraan na ako ng ulo. Ano nang nangyari? Kung masama ang pakiramdam mo, dalhin na kita sa ospital. Okay lang. Mukhang kailangan kong magpa-check up bukas. Yingying. Natulog na si Chen Qiang. Maaga na, umuwi ka na. Hindi pa kita nahahatid. Hindi na, malapit lang bahay namin. Sige, ihahatid na kita. Tara, sakay. Kapag nakita mong hindi nagbago ang bahay namin sa loob ng maraming taon, mas lalo mo akong hindi rerespetuhin, no? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, huwag mong dadalhin ang mga basura sa subdivision. Bakit hindi mo pa rin pinakikinggan? Hindi ito basura. Pwede pang i-recycle ang mga bote na ito. Pwedeng ibenta. Kapag maami na, pambili ko ng bahay at kotse para sa anak ko. Ilan lang ang mapagbebentahan mo? Pambili ng bahay at kotse. Tingnan mo ang itsura mo, imbes na mag-ipon ng basura. Mag-isip ka kung paano kumita ng malaki. Nakakahiya ka sa aming mga kapitbahay. Zhang Yang, huwag kang magpadalos-dalos. Hindi naman ako nakakaabala sa iba. Ang tatay ko, ginagawa niya ang gusto niya, nakakaabala ba sa'yo? Oy, ang kit-kite mo, bumalik ka na. Narinig ko, natanggal ka sa trabaho. Hindi mo naman siguro gustong sumama sa matandang to para mamulot ng basura? Puro ka cute. Magkano ba ang kinikita mo? Kahit di ako magtrabaho ng isang taon, ang interest ko ay 1,000,000. Tamad na akong makipagtalo sa inyong mga mahihira. Kung ito pang basura ang ipapasok mo dito. Isuzumbong kita SA Homeowners Association. Na-detect si Levi Kang. Nagmamayabang sa harap ng host. Direktang idideposito sa account ng host. 20 milyon, diretsyo sa account ko, sa bank card ko. Wala namang problema to, di ba? Baka nagkamali lang ng transfer, kailangan kong mag-report agad sa pulis. Ano nang nangyari sa'yo? Wala. Ay, ikaf si Yingying, di ba? Ah, Tito. Naku, ang tagal na nating di nakita. Halos di kita nakilala. Tara, pasok tayo sa loob. Yingying, sabi ni Zhang Yang nakabrot ka. Kakakaw Montag lang di ha? Ah, Tito Zhang, pinilit ako. Bago ako pinayagan ng mga magulang ko ng uwi. Ganyan talaga ugali ng tatay mo. Nung magkasama kami sa trabaho, laging ako ang napapagalitan niya. Haha, naku, ang lupit na memorya ko. Nakikipag-usap lang sa'yo. Okay lang, Tito Zhang. Sandali lang ako, aalis na rin ako. Ay. Zhang Yang, wag puro cellphone. Kausapin Montag naman si Yingying. Pa, ako. Okay lang, Tito Zhang. Aalis na rin ako. Sa totoo lang, ang dami kong ginagawa nitong mga araw na to. Di pa ako nakakauwi. Sige, bumisita ka na lang ulit. CJ, Zazamahan kita. Zhang Yang, ang kulit mo. Dahil Montag man lang inalif si Yingying, ganyan ka. Pagkatapos ng ilang araw, bumili ka ng mga regalo, puntahan mo ang pamilya ye. Ay. Kyle Angan.
Biglang may 20 milyon sa bank account. Tumawag sa bangko, di rin nila alam kung bakit. Sabi nila may nag-imbestiga na. Di ko alam kung kailan malalaman ang resulta, may problema ang pamilya ye. Young, nagpa-blind date ka ba? Blind date. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba narinig? Ang ating class beauty na si Yingning ay magkakaroon ng blind date. Ang mga taong ito, lahat ay dumating dahil sa kanyang reputasyon. Si Ying ay magkakaroon ng blind date. Ha? Noong akala ko magkakatuluyan kayo. Dahil may gusto sa iyo si Yingning. May gusto siya sa akin. Nag-isip ka ng sobra. Paano kami magkakatuluyan ni Ying? Ikaw rin ba ay narito para sa blind date? Ako? Hindi ako. Huwag mong agawin ang asawa ng kaibigan. Kagabi, akala kayo ikaw, SI class beauty na Yingning, ay muling nagkabalikan. Kaya kaninang umaga, dumating ako para magsiyasa. Ano ang nalaman mo? Ang mga taong ito, lahat ay mayaman o may mataas na posisyon, mga anak mayaman. Oo Yang. Maliit ang sansa, pero huwag kang mag-alala, bilang kaibigan. Susuportahan kita ng buong puso. Sa tingin ni Uncle Ye, wala akong karapatang magkalabit sa sapatos ng mga ito. Hindi ako karapat-dapat kahit magkalabit ng sapatos nila. Yingning, 7 taon kitang hinintay. Ngayon ay makukuha rin kita. Akala ka Uzino. Si Zheng Yaohui pala itong gago. Zhang Yang. Chen Qiang, ilang taon na ang nakalipas. Bakit ganito pa rin kayo? Mukhang mahira. Tara na. Ayo ba ay narito para sa blind date? Ano naman? Oy! Ha ha ha! Hangyang, nakalimutan mo na ba kung paano ka? Nabigo sa pagligaw sa kanya? Gusto mo bang ipaalala ko sa iyo? Noon, hindi ko man lang nakita si Ying. Dahil wala kang karapatang makita siya. Young Master Hui, Young Master Wang, ha? Zeno ito? Zia pala. Ipapakilala ko sa inyo, ito ay isang palakang nangangarap makakain ng gansa. Ha. Magandang metapora, Young Master Hui. Narito ako para bisitahin si Uncle Ye, hindi para sa blind date. Oy, may pagkaunawa sa sarili Pero, kahit sumali siya, katatawanan lang siya. Zheng Yaohui, kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, ako. Hindi mo ako. Tara na. Tingnan ninyo ito, isa itong walang bayag na lalaki. Kuya Yang, kaya montag pa bang tizin ito? Hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Yingning noon, pero bulag siya. Na-fall sa isang walang kwentang tao tulad mo. Si Ying, nagustuhan ba talaga niya ako? Direkta Yi, nung narinig kong makasawa ka para kay Yingning. Mukhang lahat ng promising young men sa lungsod ay dumating na. Ha. Siguro si Yaohui, nakaabang na sa labas. Yung batang ito, simula pa noong high school. Secretly in love na siya kay Yingning. Maganda ang ugali ni Yaohui. Lao Yi, narinig ko noong high school pa sila. May gusto si Yingning sa isang lalaki, pero pinigilan mo. HMPH, bata pa si Yingning noon, hindi pa marunong. Yung lalaking iyon, hindi karapat-dapat kay Yingning. Kahit dumating siya, palang siyang naghahanap ng kahihiyan. Zhang Yang, dalhin mo na yung walang kwentang dala mo, at umalis ka na. Yung dala niya, wala pang 200 pesos ang halaga. Nahihiya akong ilabas yan. Tama si Young Master Hui. Mukhang nagpunta lang sila para magpatawa. Ha. Sigurado ba kayong wala akong kwenta? Ano para? Sa buong katawan mo, ilan ba ang pera mo? Ilan? Parang ang yabang mo Hoy, yung Master Hui, mukhang hindi niya alam ang reputasyon mo. Kailangan mo siyang turuan ng leksyon. Makinig ka. Ako ang General Manager ng Hengsin Group. May shares pa AKOSA Hengsin Group. Hindi mo ako karapat-dapat na magsalita ng ganyan sa harap ko. Sa harap ng host. Natakot. Ikaw, General Manager ng Hengsin Group. Nagsisinungaling ka lang. Paano ako magsisinungaling? Hindi lang ako. Lahat ng nandito ay mas magaling kaysa sa iyo. Young Master Hui, hindi mo kailangang magalit sa isang mahirap na walang alam. Paano makukuha ang pabor ni Uncle Yi? Iyon ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Sa Hangyang, may gagawin pa ako ngayon. Pinalalampas kita. Nahuli kang nagsisinungaling kaya natakot ka. Ikaf. Ying.
Zangyang, bakit ka nandito? Bakit ka nandito? Bakit ang daming tao? Mukhang hindi alam ni Inyang ang tungkol sa blind date. Class Beauty, ito ang blind date mo. Blind date. Ying Ying, inihanda ito ni Uncle Yi para sa iyo. Ang blind date na ito. Hindi ako pumayag sa blind date. Zangyang, tara na. Huy! Ikaw ang anak ng pinakamayaman. Paano ka makakahawak ng kamay na mahirap na to? Nga Yenjeng, nakakahiya to sa pamilya Yi. Ako si Ye Inying. Wala kayong karapatang mag-utos sa akin. Zangyang, tara na. Hindi Yeng Yeng. Zangyang, uwi. Ano ba ang gusto mong gawin? Sinabi ni Tio Yi, lahat ng sasali. Sa blind date dapat may proof of assets. Kailangan kahit 10 milyon ang assets. Kasama na si Zhang Yang. Ano ibig mong sabihin? Kaibigan ko siya. Sige, i-verify na. Halika. Huy, narinig nyo? Siya mismo nagsabing i-verify. Nandiyan ang bank personnel, i-verify na natin. Okay, BA? May 20 milyon pa sa card ko, kahit hindi akin to. Sir, sisimulan na po namin ang verification. Pakisuot po ang inyong ID. Sige, sandali lang. Yenyeng, sasagutin ko lang tong tawag. Nagpapanggap lang yan, paglabas ng resulta. Tingnan natin ano gagawin niya. Mr. Zhang, Bank CSF po ito, yung card niyo. Na-check na namin, yung 20 milyon. Legal income niyo po yon, full control niyo. Legal income. Biglang may 20 milyon sa card. At legal income pa. Paano yon? Baka naman. Yung boses ng system sa utak ko, totoo pala. Hoy, ang kalmado naman nito. Baka meron talagang 10 milyon? Haha. 10 milyon? Siguro meron lang siyang ilang libo. Ang yabang pa. Ang tagal, bakit wala pang resulta? Tapos na BA? MR Zhang, lumabas na po ang resulta. Lumabas na ang resulta. Ano? Pulubi BA 2? MR Zhang, meron po kayong 20 milyong cash. Plus commercial properties and company shares. Total assets. Lampas sa query limit namin. Qualified per KO Pumasok. Lampas sa limit? Paano yun? Baka may problema sa system ninyo? Oo. Paano ito lumampas sa query authority? Ano ang query authority ninyo? 10 bilyon. Kumusta, Boss Zhang? Ito ang Linjiang Street. Ito ang Linjiang Street. Kalahati ng shop transfer contract. Pakising po. Ang sistema ko, totoo pala lahat. Ang Linjiang Street ay mahalagang commercial street. Ang kalahati ng mga shop. Ang halaga ay higit sa 1 bilyon. Di ba? Kumusta, Boss Zhang? Ito ang share transfer agreement ng ating Snow Spirit Beer Factory. Pakizain po, Snow Spirit Beer Factory. Isa sa mga established beer factory, sa kanya pala. Naku, Yangge, ikaf ang tunay kong kuya. Hindi ba si Zhang Yang ay isang mahirap lang? Bakit biglang naging ganito kalakas? Baka naman. Si Zhang Yang ay isang hidden boss. Boss Zhang, ito ang share transfer document ng grupo. Pakitingnan po. Ipinapahayag ko simula ngayon, kayo na ang presidente ng Hengxin Group. General Manager, baka nakakamali ka. Bakit mo siya tinatawag na Boss Zhang? Wala kang karapatang magsalita dito. Si Zhang Yang na walang kwenta. Paano siya maging presidente ng Hengxin Group? Xiao Zeng A. Payo ko sa iyo, unawain mo ang sitwasyon. Kung patuloy kang magsasabi ng kalokohan, kahit si Director Zheng ay hindi ka kayang protektahan. Ito ay lehitimong tanong, sa palagay ko. Si Zhang Yang, hindi karapat-dapat maging pangulo ng aming Hengxin Group. Hindi ko kailangang patunayan sa iyo ang aking karapatan. Parang narinig ko na sinabi mong ikaw ang general manager ng Hengxin Group. Ano? Malaki ang loob mo ay. General Manager, nakbibiro lang ako, patawarin montag akon gayon. Kung mapapatawad ka, depende kay Boss Zhang gayon. Si Boss Zhang ang pinakamalaking shareholder ng ating grupo, ang pinakamalaking shareholder ng Hengxin Group. Ang net worth niya ay higit sa 10 bilyon, di ba? Boss Zhang. Hindi ko inakala na marami kang itinago sa akin. Boss Zhang, ano ang plano ninyo? Kay Zheng Yahui na ito? Si Zhang Yahui ay ang pinakamahusay na empleyado ng grupo, siguraduhing alagaan mo siya ng mabuti. Sa ilalim mo na siya, ikaw ang bahala sa pagsubaybay sa kanyang trabaho. Anong balak nitong gagong ito? Akala mo wala kaming tao sa Zheng family? Sige, Boss Zhang. May iba pa ba kayong opinyon?
Boss Zhang, parang Diyos. Nakakahanga ka, Boss Zhang. Pasensya na sa mga nagawa ko. Huwag mo sanang isipin. Boss Zhang, alis na ako. Tinatawag na ako ng nanay ko para kumain. Boss Zhang, ang lola ko ang nanganak sa tatay ko. Alis na rin ako. Boss Zhang, alis na rin ako. Zhang Yang, hintayin Montag ako. Ano ba talaga ang nangyayari? Haha. Sa wakas, dumating na ang araw na ito. Qiangzi, Yang Ge, haha. hindi na kailangan ng ganito Qiangzi, aray. Umikot ang mundo, sa wakas ako naman. Mabuting kaibigan. Bilyonaryo, hidden boss, yayakapin ko ang hita mo. Ay. Qiangzi, baka nangangarap ka lang. Pwede ba kitang sampalin? Ako na. Ay, Umalis ka dyan. mabuting kaibigan, sa iyo na nakasalalay ang kaligayahan ko sa huling bahagi ng buhay. Hindi ko akalain, ikaw pala ang major shareholder ng Hengxin Group. Sayang ang pag-aalala ko sa iyo, kahapon hindi ka maganda ang pakiramdam. Naghanap ako ng doktor para sa iyo. Hindi ako maganda doktor. Para pala sa akin ang doktor. Siyempre, Salamat. hindi sapat ang salamat lang. Ilibre kita ng pagkain. Mas okay yan. Yinying. Sabi nila gusto mo ako. Kasalanan lang ng mga taong walang puso. Kasalanan lang ng mga taong walang puso. Zhang Yang. Zhang Yang, nasaan ka? Zhang Yang. Sumama ka sa amin sa airport. Zhang Yang. Alis na. Zhang Yang. Sabihin mo kung noong una pa lang ay nagpakasama tayo. Magbabago kaya ang lahat? Yinying, kung hahabulin kita ngayon. Bibigyan mo pa ba ako ng pagkakataon? Seryoso ka? Direktor Ye, puno ang labas ng mga manliligaw ni Yinying. Haha. Tara, tingnan natin ang mga batang ito. Hui, ito. Saan napunta ang mga tao? Sino itong batang ito? Zhang Yang? Ang lakas ng loob mo, nagpakita ka pa. Dito Ye, matagal na tayong hindi nagkita. Zhang Yang, bakit kayo lang ni Yingying ang nandito? Nasaan ang iba? Hindi ko rin alam, baka natakot silang pumunta. Hoy, bata, ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Ang yabang mo. Ikaw naman, sino ka? Para kay Yinying, hindi na ako atras. Haha. Ang tapang mo, batang ito. Unang bises kong nakakita ng tulad mo. Ikaf ang una. Salamat sa papuri. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang nasa isip mo. Gustong magpakitang gilas kay Yinying? Hindi ka pa karapat-dapat. Papa, iba na si Zhang Yang ngayon. Yingying, huwag kang tanga. Alam ko ang sitwasyon ng pamilya Zhang. Ang batang mahirap na ito, hindi bagay sa iyo. Yingying, lumapit ka dito. Bakit ka nakatayo sa tabi ng estranghero? Ono biyay itsura mo? Ma, si Zhang Yang ay pinalaki mo rin. Paano mo nasabi ang ganoon? Magkaiba na ang estado ninyo ngayon. Ano pa ang saysay ng nakaraan? Zhang Yang, tumanda ka na. Gusto mo pa bang maghanap ng problema? Dito Ye, 20 taon na ang nakalipas, ang pamilya niyo at ang amin. Ay pareho lang noon. Nakalimutan na ba ninyo ang mga panahong iyon? Kahit na maalala ninyo o hindi na mababago ang katotohanan ngayon. Hindi mo dapat na pakasalan si Yinying. Ano ba ang kailangan para maging karapat-dapat? Isang bilyonaryo. Batang ito, ang yabang mo naman. Isang bilyon? Niluluko mo takti ako? Si Zhang Yang ay mayroon nito, mapapatunayan ko. Yingying, masyado kang naive. Sino ka ba talaga? Anong karapatan mong husgahan ako? Hindi mo nga ako kilala. Saan ka kumukuha ng tapang na magsalita ng ganyan? Kailangan ko bang kilalanin ang bawat aso't pusa? Sedge, sasabihin ko sa iyo. Ako ang chairman ng Zeng Group. Libu-libong empleyado, bilyon-bilyong ari-arian. Hindi mo ako kayang pantayan, batang ito. Na-detect si Zengbai. Nagmamalaki sa harap ng host. Bilyonaryo ka,
Hindi ba malapit nang magbangkarote ang Zeng Group? Lao Zhao, ano NG sinasabi mo untak? Haha, biro lang. Sistema, malapit nang magbangkarote ang Zeng Group. Bakit mo ako pinakasalo? Ang Heng Seng Group ay pumasok na sa Zeng Group. At sa legal na operasyon, nabawi ang pagkalugi. Host, huwag kang mag-alala. Sistema, ang galing mo talaga. Natakot ka na ba? Hindi naman ganun kalaki ang bilyon. Matigas talaga ang ulo mo. Sa hangyang, ilang taon na ang nakalipas. Bata ka pa rin. Kung ipapakasal kita kay Yingying, ano nga ibibigay mo kay Yingying? Sa totoong buhay, walang pera, walang magagawa. Tatay, ikakasal ako sa tao, hindi sa pera. Walang pera, walang may pakialam sa'yo. Zhang Yang, Yingying, bata pia kayo. Huwag kayong mangarap ng walang basehan. Dapat praktikal. Tama ang nanay mo, ako, ang tatay mo, at Tito Zheng. Dekada kaming naghirap para sa tagumpay na to. Tito, anong tagumpay mo ngayon? Isa lang, isang water villa, isang medium-sized private horse farm. Parehong to sa buhay mo. Kaya Montag ba? Maytech SI Song Yanjun. Nagmamayabang sa harap ng host. Nagmamayabang na naman. Hoy, Laosong, kailan mo binili ang villa at horse farm? Hindi mo man lang kami inimbita. Kahapong lang binili. Hindi ba pwede? HMP. Sa hangyang, umuwi ka na. Ying-ying. Umuwi ka na agad. Ayoko. Hatid na ang yang Miss Pauvi. Tatay, 20 taon mo na akong pinamahalaan. Hanggang kailan mo ako mamahalaan? Hanggang kailan mo ako mamahalaan? Kapag natutunan mong unahin ang pamilya, malaya ka na. Yingying, para sa ikabubuti mo yan ng tatay mo. Ikaw lang ang anak namin. Ikaw ang pag-asa namin. Tito at Tita Ye, hayaan niyo akong magsalita. Naiintindihan ko ang inyong layunin, alam ko. Ang kinabukasan ninying ay para sa buong pamilya Ye. Kung noon, kahit makita ko ulit si Inying. Kahit makita ko ulit si Inying, hindi ko kayang mangarap. Pero ngayon, kaya kong ibigay ang kaligayahan kay Inying. May kakayahan akong matugunan ang hinihiling nyo. Nagbago ka talaga. Kahit hindi ko alam kung kailan. Nagsimula ang pagbabago mo, mas confident ka na ngayon. Mas confident ka na ngayon kaysa dati. Isang mahirap na lalaki, saan galing ang kakayahan mo? Ako ngayon ang pinakamalaking shareholder ng Heng Seng Group. Kung isasama pa ang iba kong ari-arian, ang net worth ko ay lampas sa 10 bilyon. Matigas talaga ang mukha mo no? Ha ha ha. Zhang Yang a. Wala ka na gang basic na honesty. Dad, masyado kang based. Siguro nga, dalhin na ang iyong miss. Miss, pesensya na. Walang kwenta, gutom ka ba? Unahin si Zhang Yang, tapos iwi na ang iyong miss. Inying, noong high school ako. Sa tawin sinabi. Anong sinabi mo? High school. Zhang Yang, next time na buliin ka ulit ni Zhengya Ohui. Huwag na, marami sila. Ano naman, kung ako ang ginulo nila, kaya kong labanan ang 10. Ang galing talaga ni Inying. Siyempre, sabi ko kaya kong labanan ang 10. Detected na nagmamayabang si Yingying sa harap mo. Nakuha mo ang special skill na 1 against 10 super combat ability. Zhang Yang, ano ba ang balak Montag? Tito Ye, Tita Ye, humihingi lang ako ng chance. Para patunayan ang sarili ko. Anong silbi ng chance sa'yo? Cutie pa rin ang cutie. Dad, Mom, kung hindi mapatunayan ni Zhang Yang ang sarili niya, susunod ako sa arrangements ninyo. Ito. Sex, bilang respeto sa ama mo. Bibigyan kita ng isang chance, pero babalaan kita. Sa oras na yun, hindi lang mga influential people ng lungsod ang kalaban mo. No problem. After 1 week, dumalo ka sa 50 TH birthday KO. Haha, maganda ang loob mo. Inaabangan ko ang performance mo sa birthday. Pagbubutihan ko. Haha, Zhang Yang, sigurado ka ba talaga? Yinying, nawala na kita minsan. Ayokong mawala ka ulit. Naniniwala ako sa'yo. Dadalhin kita sa isang magandang palabas. Anong palabas? Anong palabas? isang batang walang muwang, nangahas na maging bastos. SA birthday party. Hindi kita palalampasin. Xiao Zhang, magmaneho ka. Ano? Kanina nahihiya ka, ngayon humihingi ng tawad? Tawad. Hindi ka karapat-dapat. Bata, naghahanap ka ng gulo. Hay, ganyan ka ba makipag-usap sa bagong chairman? Zeno? Ikaf? Ako nga.
tama na, hindi na kita pakikinggan. Maghintay ka na lang sa birthday party para mapahiya. Ano ba ang gusto mong gawin? Ako nga ang bagong chairman ng Zeng Group. Haha, Xiao Zhang, ano sinasabihin gibatang ito? Siya raw ang bagong chairman ng Zeng Group natin. Haha. Zhang Yang. Ano ba ang dapat kong sabihin sa iyo? Haha. Alam kong hindi ka maniniwala. Zeno? Huwag mo nang tanungin, sagutin mo ang tawag. Hello, ako si Zheng Wei. Ano? Ulitin Montag, Chairman? Ano nangyari? Hindi ko inakala na may ganito kang kapangyarihan, pero ang Zeng Group ngayon ay isang mainit na patatas. Kung sakupin mo ito ngayon, iyak na ihahatak ka nito sa kapahamakan. Gawin mo lang ang trabaho mo. Kung wala ng ibang bagay, alis na muna ako. Bago ka umalis, hindi mo bababatiin ang iyong bagong chairman. Magpaalam ka man lang. Chairman. Makmaneho ka. Tinawag ka ng chairman? Ano ba talaga ang ginawa mo? Ito ay isang lihim. Kung ayaw mong sabihin, edi huwag. Halikan mo ako, sasabihin ko sa'yo. Pwede mo na bang sabihin ngayon? Dad, sino ang nagali sa iyo? Kilala mo ba si Zhang Yang? Zhang Yang? Kilala ka o? Bakit? Paano nangyari ito? Hindi ko inakala na may ganito siyang kakayahan. Hindi lang niya binili ang lahat ng shares natin, kung hindi sa loob ng isang araw. Nagawa niyang kumita. Dad, ano ang gagawin natin? Magtatrabaho tayo para sa kanya habang buhay? Kailan pa tayo naging sunod-sunuran sa Zheng family? Ano man ang gawin natin, kailangan nating maghintay hanggang lumabas ang pinsan para tumayo para sa Zheng family. Basta makilala lang NGG family. Ang ating kakayahan, makakapag-asawa ka na kay Yinying at mapapasakamay natin ang pamilya Yi. Naiintindihan ko na, tatay, sa oras na iyon, ang buong lungsod ay magiging sa atin. Si Zhang Yang ay malapit ng magwakas. Oy, dumating na ang paborito kong anak. Ano ang sinasabi mo? Ano? Mali ba ako? Naalala ko, dapat nasa bahay ka sa isang restaurant malapit. Ilang manager ka ba? Ano? Gusto mo magpareserba sa akin? Ano sa palagay mo ang halaga ng restaurant nyo? 5 milyon. Nataanta ka na ba, bata? Lanan. Binili ko na. Binili Montag. Manager Su. Binili ko na lahat ng restaurant malapit sa bahay namin. Magpanggap ka pa, ituloy mo lang. Hindi ako katulad mo. Bata, alam mo ba ang ibig sabihin ng pagbili? Ang ibig sabihin, ako na ang magiging boss mo. At ikaw, mula manager ay magiging utility worker na lang. Huwag kang magyabang dito. Hoy, boss, hindi na kita boss, Nababa ka sa posisyon ng utility worker. Ano ba talaga ang nangyari, boss? Magtrabaho kang mabuti sa ilalim ko. Ano ang nangyari? Tatay, dumating ka na. Zhang Yang. Tatay. Tatay, ano ang nangyari sa'yo, tatay? Ginoong Zhang, ang iyong ama ay walang malubhang problema. Pagod lang, inirekomenda na magpahinga pa ng ilang araw sa ospital. Salamat, doktor. Trabaho ka o lang. Alis na muna ako. Tawagin niyo na lang ako kung may kailangan. Tatay, hindi na kita pahihirapan pa. Zhang Yang, okay lang ba si Tito Zhang? Okay lang ang tatay ko, pagpapahingahin lang siya. Mabuti naman. Pasensya na at pinapunta pa kita. Kung magiging masyado kang formal, hindi na kita kakausapin. Sige, young miss, hindi ko na ulitin. Binibiro mo ako. Bastos. Sino ang nagpahintulo sa kanya na tumira dito? Ano, may problema ka? Problema, ang sinasabi ko ay utos. Tawagin mo agad ang doktor para mapaalis ang matandang ito. Anong karapatan mo para sabihin yan? Lolo, ang lakas naman ng loob mo. Bakit hindi kami pwedeng manatili sa kwartong ito? Bakit? Ha? Anong kaapatan niya para makipagkwarto sa akin? At kayong dalawa, umalis na kayo. Huwag niyong istorbohin ang katahimikan ko. Ha? Kung gayon, gusto kong malaman kung anong klaseng tao. Ang may karapatang manatili sa kwartong ito. AMEA, mga makapangyarihan at mayayaman, hindi naman kayo. Enga hamak nata. Ah, gusto mo palang samantalahin ang pagkakasakit mo para sumipsip sa mga taong nasa itaas.
Ikaw, babalaan kita. Kung hindi ka alis, tatawagin ko ang gwardiya. Ito ay First People's Hospital. Hindi ito lugar para sa kung sino-sino lang. Gusto kong malaman. Sino ba ang nagpasok sa'yo? Ikaw, bata, mukhang naghahanap ka ng away. Alam mo takpi kung sino ako? Ako ang tiyuhin ng direktor. Ang ospital na ito ay pag-ari ng pamilya namin. Naniniwala ka ba kung tatawagan ko ang direktor? Darating agad siya at palalayasin kayong lahat. Tiyuhin ng direktor. Napansin na nagsisinungaling si Li Cheng sa harap ng host. Ibinigay ang 100% na pagmamay-ari ng First Hospital. Zhang Yang. Tatay. Wala kang problema, pagod ka lang, magpahinga ka lang. Kung gayon, umuwi na tayo, ang mahal ng ospital. Tama ang tatay mo, kayong mga mahihira. Ano piapeng ospital? Tatay, huwag mong alalahanin ang pera, magpahinga ka lang. Wala ka ng trabaho, saan ka kukuha ng pambayad sa ospital? Tito Zhang, pakinggan mo si Zhang Yang. Pwede kitang paunahan. Ngayon, kaya na ni Zhang Yang. Nabayaran ang mga gastos mo sa ospital. Totoo yan? Naku, kayo naman, nagkukwentuhan lang kayo. Matanda, babalaan kita. Dalhin mo agad ang anak mo at ang manugang mo, kung hindi, pahihirapan ko kayo. Manugang? Zhang Yang. Kailan kayo kinasal ni Yingying? Kailan kayo nagpakasal? Tatay, huwag mong pansinin ang matandang ito, Yinying. Hindi pa siya pumapayag. Sino ang nagsabing hindi ako pumapayag? Talagang pumapayag ka. Tama na, huwag na kayong magpaligaw sa harap ko. Umalis na kayo. Kung hindi, huwag ninyong sisihin ang sarili ninyo. Zhang Yang, tulungan mo akong bumangon. Umalis na tayo. Tatay. Sabi ko na, huwag kang makinig sa kalokohan ng matandang ito. Kung talagang tiyuhin siya ng presidente ng ospital, bakit hindi siya nakatira sa private room? Ito ay tinatawag na pagiging malapit sa tao. Kapag nagalit ang presidente, magdudusa kayo. Okay lang ako, umalis na tayo. Tatay, huwag kang mag-alala, kilala ko ang presidente ng First Hospital. Paano ko hindi alam? Kilala ni Zhang Yang ang presidente. Gago ka, hanggang ngayon nagsisinungaling ka pa rin? Naniniwala ka, Tatawagan ko na ngayon ang presidente. Tingnan natin kung paano ka lulutas nito. Xiao Li, dali-dali kang pumunta rito. May malaking problema. Ay naku. Tiyuhin Li, ay naku. Xiao Li, dumating ka na. Kailangan mong ipag-anggol ako. Tiyuhin. Ano talaga? Sinasamantala nila ang dami nila. Gustong palayasin ako dito. Talagang masamang tao ang unang nagrereklamo. Zhang Yang, ito talaga si President Lee. Huwag kang magpadalos-dalos, mataas na ang katayuan ni President Lee ngayon. Kahit ang tatay ko ay nagbibigay galang sa kanya. Presidente, talagang hindi namin inapi ang tiyuhin mo. Zia Ang. Sabi niya, sinasabi niyang kilala ka niya. Gustong palayasin ako dito. Presidente, sinabi kong kilala kita, may problema ba? Chairman, bakit ka nandito? Ano? Chairman? Ang First Hospital ay ang pinakasikat na pribadong ospital sa lalawigan. Presidente, ang tiyuhin mong ito, hindi man lang nagtanong. Gustong palayasin ang tatay ko. Huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Paano ko gagawin yon? Isinasaalang-alang ko ang pagiging matagal nating makapitbahay. Kaya espesyal kitang inilagay sa kwartong ito. Hindi ko inaasahan. Nagagamitin mo ang pangalan ko para mang-api at magsinungaling. Xiaoli, hindi. President Lee, hikinggan mong muna ako. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Lumabas ka na ng kwarto. Hindi ko na sasagutin ang gastos mo sa paggamot. Xiao Zhao. Palayasin mo siya. Sige na, tiyuhin Li. Xiao Li. Ako ang tiyuhin mo. Xiao Li, ako ang tiyuhin mo. Magpahinga ka ng maayos. Chairman, kung wala ng ibang bagay. Na pala, ang pamilya pupunta ka ba sa birthday party nila pagkatapos ng ilang araw? Siyempre pupunta ako. May ipagagawa ka ba? Wala, magkita na lang tayo doon. Ziga. Hindi ko inaasahan na ikaw pala ang chairman ng First Hospital. Lanan. Isang napakaliit na industriya lang. Ano maliit? Iyon ang pinakamalaking grupo ng industriya sa ating lungsod. Ang pinakamalaking grupo ng industriya. At madalas ding sabihin ng mga tao na ang pamilya ang numero unong pamilya sa lungsod. Ay, yung konting ari-arian lang namin, hindi kayang ikumpara. Sa First Hospital Industry Group. Kung ganon, masigurado na bang mapapakasalan kita? Sino ang nagsabing pakakasalan kita? Kanina, sinong nagsabing papayag? Sinong nagsabi? Hindi ko alam yan Ang kulit mo talaga. Ano nang nangyari? Anak, sa wakas, dumating na ang araw na to. Hoy, Zhang Yang, mag-ayos ka. Dadalhin kita sa magandang lugar. Yinying, yung magandang lugar na sinasabi mo, mall pala. Pupunta ka sa birthday party. Paano ka hindi mag-aayos ng maayos? Hindi ba okay itong suot ko? Siyempre, hindi okay. Tara na. Dito na tayo. Mahal ang mga damit dito, lipat na lang tayo ng iba. Okay lang, ako ang bahala. Tara na. Welcome pa, Yi Yingying. Sokswaning. Classmate noong elementarya. Ako, yun. Hoy Yingying, kayong dalawa, magkasama na?
Ano nang sinasabi mo? Hala, sige na, nahihiya pa. Magkasama na kayo noong elementarya, natural lang na magkatuluyan. Ay, nakalimutan ko na, nagkukwentuhan lang tayo. Para bumili ng damit para kay Sangyang ang punta niyo, diba? Swerte niyo at dito kayo pumunta, bilang classmate. Bibigyan ko kayo ng 20% discount. Asawa ko ang supervisor ng mall na to. Kung hindi niyo gusto ang mga damit dito sa store ko, kakilala ko lahat ng nagbebenta ng damit dito. Sabihin niyo lang nakakilala ko. 20% discount kay akin. Si Zoxuaning, okay naman. Pero yung pagiging mayabang, hindi mawala-wala. Salamat ha, sa susunod libre ko kayo ng pagkain. Sige, pagkain ba o kasalan ang libre mo? Hala, wag mo na akong asarin. Sige na, biro lang, saka na. Pumili na tayo ng damit. Dumating na rin ang pinsan ko. Upo ka. Anong problema mo ngayon? Ang pakiusap ko sa iyo ngayon ay para lang sa isang batang walang muwang. Mahirap yan, pinsan. Kung matutulungan mo ako dito, kahit anong kondisyon, payag ang pamilya namin. Okay. Ying-ying, kayong dalawa. Sino ang sinasabi mo? Nagpapanggap ka pa ba? Natulog na ba kayong dalawa? Ay, hindi pa eh. Kailangan mong magmadali, ang gandang lalaki niyan. Dapat mong hawakan ng mahigpit. Pero sabihin ko sa'yo, kailangan pa rin ang premarital check-up. Dahil ang kaligayahan ay mahalaga. Ay, Hindi pwede, maghanap pa tayo. Tulungan din natin siya. Tara na. Yingning, ihatid na kita. Ang bilis mo naman mapaalis sa akin. Hindi ko ibig sabihin yon. Tang, kung hindi ko sasabihin. Hindi ka ba kikilos ng kusa? Eh, Zangyang, nagdesisyon na akong makasama ka. Nakapagdesisyon ka na ba sa puso mo? Hyangzi, Yangye, anong oras na? Nasaan ka? Hindi ba dapat pupunta tayo sa birthday ni Elder Yi? anong oras na? 3:00 na ng hapon, yun nga, Hyangzi. Ipapadala ko sa iyo ang location, sunduin mo ako agad. Bakit ang tagal nating natulog? Ikaw pa ang may ganang magtanong. Okay lang. Tara na, bumangon na tayo. Pupunta tayo sa birthday ng tatay mo. Bumangon na. Si Yingying ay sumabay pa. Sa lalaking ito. Sa Hangyang, huwag kang magmadaling umalis. Nakita mo ba ang mga alak na ito? Pa sa iyo lahat ito. Zenya Owi, ano ba ang ibig mong sabihin? Yingying, ito ang gusto ni Uncle Yi. Ako lang ang nagpapahayag. Zenya Uwi, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Zangyang, sinabi ni Uncle Yi, kung gusto mong pumasok dito, kailangan mong inumin lahat ng alak. Hindi ako naniniwala, ito ba talaga ang gusto ng tatay ko? Tara na. Ay, Yingying, huwag mo akong pahirapan. Ito ang gusto ni Uncle Yi, at saka, sa Hangyang, ang galing mo. Kung hindi siya magpapakita ng kakayahan, makakapasok ba siya ng walang hiya? Hoy, ikaw. Yingning, okay lang ako. 20 ilang baso ng alak to, kahit malagok mo. Masasaktan ka rin. Kuya Yang, tama si ate. Hindi ka pwedeng magpakatapang ngayon. Hoy, sinong tinatawag mong Paano siya naging ate mo? Si Kuya Yang kapatid ka o? Si Yingying talagang ate ka o? Ano? Ayaw mong tanggapin? Sige, hintayin Montag ako. Balang araw gaganti ako. Sige, suntukin mo ako. Akala Montag tako ako ayo? Ano NG nangyari doon? Si Yingying, sabi may emergency sa kumpanya. Bakit hindi tapos? Kung gusto mong uminom ako, pwede, pero bilang tauhan ko. Dapat may gawin ka rin. Anong gusto mong gawin ko? Ganito. Isang baso mo, isang baso ko. Hindi titigil hanggat hindi ka titigil. Ayos. Zamyang, alam ko ang lakas mo sa alak. Hindi mo siya kayang talunin, sanay na siya sa inuman. Zangyang a.
Akala ka matalino ka. Ngayon ka pa sumabog sa harap ko. Huwag kang mag-alala, Yingning, may kontrol ako. Anong control? Kuya Yang, ako na lang inom para sa'yo. Alam mo naman ang lakas ko. 3 kalahating kilong alak walang problema. Ang yabang mo. Nagmamayabang sa harap ng host. Espesyal na regalo para sa host. Ikaw talaga ang tunay na kaibigan ko. Kaya mo ba? Wag kang magpanggap duyan, ha? Kuya Yang, kahit malakas ka sa alak, mamaya lalambot ka rin. Pagdating ng panahon, paano mo patunayan sa pamilya, ye? Okay ka lang ba, Sangyang? Okay lang. Dati kalahating baso lang lasing na si Kuya Yang, itong batang to. Baka lumakas na sa alak, dati hindi naman siya kaya. Inom na, ano nang hinihintay mo? Kaya ka OPA. Grabe pala si Kuya Yang sa alak, pang hindi naubusan. Hindi, malapit na ako malasing. Huwag kang magbiro, wala ka namang lasing. Hindi man lang namumula ang mukha mo. Tapos na ang laban, alis na tayo. Kayong mga tao. Bakit ganito ang inalagaan ko? Isang walang kwenta, ikaw. Bahala ka na kung anong paan ang gagawin mo. Gusto kong gisingin siya sa pinakamabilis na paan. Sangyang, mauna na ako. CJ, Tay, Nay, Bakit kasama mo si Zhang Yang? Ikaw ang prinsesa ng pamilya, Ye. Bakit ka sobrang lapit sa isang mahirap na lalaki? Anong klaseng ugali yan? Nay, wag mong sabihin yan kay Sangyang. tara na. Hindi magising si Master Zheng. Anong gagawin natin? Ang party na ito ay tungkol sa buhay at kamatayan ng pamilya Zheng. Kailangan nating gisingin siya, kahit sa pilitan. Yung Master Zheng, pesensya na. Dahil binawasan mo ang sahod ko, aray. Tol, sinong nagpasawp sa'yo dito? Ito ba ang eksklusibong upuan mo? Eksklusibo man o hindi, tingnan mo kung sino ang mga nakaupo sa paligid. May karapatan ka bang umupo dito? Tumayo ka. Tol, anong pinanggalingan mo? Yingying, nakikita mo takbi Walang pera, walang kapangyarihan. Maraming gustong umapi sa'yo. Nay, hindi mo talaga kilala si Sangyang. Hintayin mo lang. Ano ka, VA? Ang lakas ng loob mong tanungin ang pinanggalingan ko. Batang-bata ka pa, ang lakas mong magpanggap na matanda. Ang tapang mong sumagot sa akin. Gusto mo bang mamatay? Ganyan ka kabilib, siguro malaki ang pinanggalingan mo. Bakit hindi mo ako ipakilala? Siya ang nag-isang anak ng pamilya Song. Ang pangatlong pinakamayamang pamilya sa lungsod. Hindi ba ninyo alam? Siyempre alam ko, pangatlo lang naman ang pamilya nyo. Gago, hinahamak mo ang pamilya Song, ang yabang mo. Hangyang, alam kong hindi mo ako kilala. Gusto mong ligawan si Yingying? Panaginip lang yan. Ngayon pa lang, ipapakita ko sa'yo kung gaano kalakas ang kalaban mo. Tita Ye, mahal ka si Yingying. Sana'y payagan ninyo kami. Tanggang ito, Yang tayo na. Manood na lang tayo. Songge, lasing ka biye. Hindi, totoo ang nararamdaman ko kay Yingying. Xiao Hai, mas bata ka kay Yingying. Tita Yi, edat lang yan. Basta't mahal namin ang isa't isa. Bata ka pa, hindi kita magugustuhan. Pamilya Song, bakit ang tanga ng anak ninyo? Naiintindihan ko, tita, para ipakita ang aking sinseridad. Naghandog ako ng dote. Tita, praktikal akong ta. Mayroong 2 milyon sa card na ito. Ito ang aking dot para kay Yingying. Song Hai, graba ang pangarap montag 2 milyon. Gusto mong makuha ang buong pamilya Tita, kung papayag kayo sa kasal na ito, ang pamilya Song ay magbibigay ng 20% na shares kay Yingying. 20% no shares. Ang halaga ay 1 bilyon at 500 milyon. Ito, tita, pag-isipan nyo ng mabuti. Napansin na nagsisinungaling si Song Hai sa harap mo.
Nagsisinungaling na naman, gusto ko to. Hangyang, ano ba ang ibig mong sabihin? Nagtataka lang ako, ang 20% na shares ng Song Group. Talaga bang nagkakahalaga ng 1 bilyon at 500 milyon? Ano ba alam Montag, Provinciano? Songhai, kilala na natin ang isa't isa. Huwag kang magpaloko. Pero, Tatay, ano ba? Anak, ano ang ginawa mo? Bakit 60% na shares ng Song Group? Na-acquire ng iba? Ano ibig mong sabihin, anak? Huwag mong gagalitin si Hangyang. SA birthday party. Siya na ngayon ang pinakamalaking shareholder. Naiintindihan mo? Mali ka, gago. Nagalit ka na ba kay Hangyang? Oo. E di humingi ka ng tawad, ngayon din. Ano ba ang ginagawa Montag, pare? Okay lang yan, Jiangzi. Yang pasensya na sa nangyari kanina. Sana mapatapat Montag ako. Ano ang nangyari? Isang anak ng pamilya Song. Bakit nagpapakumbaba sa isang mahirap? Nasaan ang sincerity? Ito ang 2 milyon, tanggapin mo na lang, Yang. Inuutusan mo ako. Hindi. Ang ibig kong sabihin, tanggapin mo ng maluwag. Sige, tatanggapin ko na lang. Yang, ako muna ang mag-ingat nito para sa iyo. Tumabi ka muna. Salamat, Yang. Tatay, nanay, nakita niyo ba? Zizangyang, baka naman. May totoong biyaya. HMP. Isang maliit na pamilya lang. Ano bang ipinagmamalaki? Kayong dalawa, patuloy lang kayong magmatigas. Si Yao Hui, bakit hindi pa nagigising sa kalasingan? Nasaan ako? Yang Xiao, nagising ka na rin. Pumunta ka na sa venue hinihintay ka ng tatay. Zinaktan Montag ako? At ikaw, utos ng tatay? Tara na. Tita Ye, alam kong may hinanakit pa rin kayo sa akin. Kaya naghanda ako ng munting regalo para sa inyo. Sana tanggapin nyo ito. Corporation. Hangyang, ang lakas ng loob mo. Yao Hui, anong nangyari sa mukha mo? Siya ang nagpahampas sa akin. Zeng Yao Hui, huwag kang magsinungaling. Ying. Hayaan mong tapusin ni Yao Hui, sa Hangyang. Natakot siya na agawin ko sa kanya si Ying, kaya naghanap siya ng mga tambay. Gusto niya akong patayin, kung hindi lang dahil sa bodyguard ko. Ako ay... Ang galing mo, grabe ang ginawa mo. Kahit gaano kalakas ang pamilya Ye, ayaw din nilang makisalamuha sa mga sindikato. Anak ko, ito ba ang gusto mong klaseng lalaki? Ang pamilya Ye ay hindi tatanggap kay Hangyang. Hangyang, tingnan natin kung anong gagawin mo. Sabi mo, ako ang nagpahampas sa'yo. Oo. May tanong ako, bakit ko ipapahampas? Ang sarili kong empleyado. Empleyado? Zhangyang, ibig mong sabihin. Zeng Yao Hui ay empleyado mo. Yao Hui, bakit hindi mo sinabi sa amin ito? Ngayon, ang Zeng Corporation ay kay Sangyang na. Ying, huwag kang magsalita ng walang basehan. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Zeng Yao Hui. Yahoy, totu ba ito? Oo, totun ga. Nagbago na ang ownership. Hindi ko akalain na ang Zeng Corporation ay nabili na ng batang ito noong nakaraang araw. Hindi ba sinabi ng tatay mo na ang Zeng Corporation ay kumikita na? Oo, totun ga. Tito Ye, tama ang sinabi ng kanyang tatay. Ang Zeng Corporation ngayon ay talagang kumikita na. At mabilis ang pagtaas ng kita. Kaya nga, ginawa ko ang kontrata ng paglipat ng ownership, tignan nyo. Ito'y paglilipat ng 100% na shares ng Zeng Corporation sa pangalan ng Yi Corporation. At libre ang paglilipat. Magandang balita ito. Hangyang, wala kang hiya. Wala akong ginawa, hindi ako katulad mo. Hangyang, ang pagsisikap ng ilang henerasyon ng pamilya Zeng. Hindi ko papayagan na basta mo na lang ililipat ang mga ari-arian. May reklamo si Director Zeng. Siempre meron. Kung may reklamo man, pigilin mo na lang. Ikaf. Ngayon, ako ang may hawak ng Zeng Corporation. Ikaf.
Oy, tatay. Zhang Yang, Hindi ko inakalang ganito kalaki ang pagbabago mo sa mga nakaraang taon. Noon. ako ang nagkamali. Ito si Zhang Yang, nagpa. Sumuko ang pamilya Zheng at Song. Ikaw, gumamit ka ba ng hindi patas na paan? Huwag kayong mag-alala Tito Ye, talagang wala. Ang pag-abot ko sa ganitong punto ay dahil kay Zheng Yaohui. Ano ang ibig mong sabihin? Masyado silang mayabang, ang mayabang ay may katapat. Sila mismo ang may kasalanan, puro kayabangan ang sinasabi. Yahoy. Nasaan ang pinsan mo? Hindi PABA dumatiting? Hindi ko alam. Hindi niya ako sinasabihan ng mga plano niya. Baka naman. Ang Zheng ay talagang masisira sa akin. Nanay, tatay, huwag na kayong mag-alala. Si Zhang Yang at ang aming Yingying ay magkasintahan na noon pa, sa tingin ko. Mabuti. Subukan ninyong magkasama. Haha. Nanay, tatay, ang sarap may mga magulang na tulad ninyo. Matanda, huwag kang magmadaling magdesisyon. Pinsan, dumating ka rin. Maliligtas ang Zheng. Lolo. Hindi ko kayo ginawa na masama. Ito, may bagong darating na mapagkukunan. Zeno Ito? Herwizi, hindi ko inakalang narito ka ulit. Yingying, nagkakamali ka. Hindi ako ang may gusto na pumunta dito. May nag-utos sa akin na pumunta. Isa na namang nanliligaw kay ate. Kilala pala ni Ining siya. Yingying. Kilala mo siya? Tatay, ito ang sinabi ko sa iyo. Ang kaklase ko sa abroad na palaging sumusunod sa akin. Tito. Ako si Heruizi mula sa pamilyang He sa Beijing. Ikaw pala ang mula sa pamilyang He sa Beijing. Ay, Ang pamilyang He ay kilalang kilala sa Beijing. Hindi ko inakalang interesado ka sa anak ko, Ginoong He. Ginoong He, pasensya na at hindi namin kayo inasikaso ng maayos. oo, walang problema. Dalawang bagay lang ang dahilan ko sa pagpunta rito. Una, para batiin kayo sa inyong kaawan. Pangalawa, para manligaf kay Yingying. Pinsan, iba ito sa sinabi mo noon. Sino ka ba para sumigaw sa akin dito? Yahoy, bumalik ka. Tatay, okay lang. Ito, Tatay, hindi ako pumapayag, Herwizi. Hindi ako pumayag noon, hindi rin ako papayag ngayon. Yingying, ito ay panghabambuhay na desisyon. Hindi ikaw ang masusunod. Tito, gusto mo bang tingnan ang handog kong regalo para sa iyo? Sige. Ayoko. Naku, anak, huwag mo akong ipahiya dito. Ang una ay Romane Conti. Narinig ko na mahilig ka sa alak. Ito ay malaking bote mula 1,900 at 46. 6 lang ang ganito sa buong mundo. Ang halaga ay milyon-milyon. Personal kong sinuri ito. Tunay ito, okay. Pangarap ko talaga ang magkaroon ng isang bote ng limited edition na ito. Na-detect si Heroichi. Nagmamayabang sa harap ng host. Nagmamayabang na naman, mukhang peke ang alak na ito. Ang pangalawa ay Patek Filipinarello. Ang halaga ay mga 50 milyon. Lahat ito ay para sa akin? Siyempre. Talagang tunay na prinsip ng Beijing. Ang ganda ng kanyang mga regalo. Hindi namin ito kayang pantayan. Talagang mga taong hindi pa nakakita ng magagandang bagay. Mga probinsyano. Ang relong ito, tunay ba o peke? Na-detect si Heroichi. Nagmamayabang na naman sa harap ng host. Huwag kang mag-alala, Yang. Hindi ko alam kung ano ang huling sorpresa na ibibigay sa akin. Ano ang pangatlo, Ginoong He? Ita, ang pangatlo ay special kong inihanda para sa inyo. Harry Winston na Yada Necklace. Ito ay mula sa Hope Series. Ang halaga ay halos 1 bilyon. Nagmamayabang na naman si Heruichi sa harap ng host. Ako ay shareholder ng PN Company ng Harry Winston Group. Ong Swatch Group. Mayroon akong 0% na shares sa kumpanya. Tita, ang aming kasal ni Yingying. Payag, syempre payag. Nanay, hindi ako pumapayag. Na-detect na nagmamayabang si Heruichi sa harap ng host. Ito ay panghabambuhay mong desisyon. Hindi ka pwedeng mag-tantrums. Tatay, Yingying, makinig ka sa nanay mo. Ang Ginoong He ay bagay sa iyo. pero may gusto na ako.
Ikaw, narinig ko na si Yinying ay may childhood sweetheart na. Anon nga Bea ang pangalan? Yang Bea? Tama, ako yun. Bata, saan mo nakuha ang lakas ng loob na agawin ang babae ko? Zhang Yang, umuwi ka muna. Aminado dito, magaling ka, pero hindi ka talaga makakapantay kay Hishao. Tito Yi, aminado ako pagdating sa pagyayabang. Talagang hindi ako kasing galing niya. Ano ibig mong sabihin? Sangyang, paano ka nagsasalita? Sa totoo lang, gusto kong hayaan kang magyabang pa ng konti. Mga mamahaling alak, relo, at alahas. Mas lalo akong natutuwa habang nagmamalaki ka. Zhang Yang, ano Bea sinasabi mo untak? Saan ka galing, probinsyano? Akala mo ba nagmamalaki lang ang isang mayamang tulad ko? Sa pagyayabang? Hindi ako nagmamalaki. Sigurado ka ba na totoo ito? Limited edition ng 1,945. Zhang Yang, ibaba mo yan. Pati itong relo. Parang kapareho lang ng itsura sa nabili kong mura. Hindi mo lang alam ang tunay na halaga. Tingnan nyo, tito, tita. Talaga bang worth 1 bilyon ang kalidad nito? Huwag kayong magpapaloko sa kanya. Ako ang kinatawan ng pamilya He, imposibleng magsinungaling ako. Naku! Siyempre, naniniwala ako kay Hishao. Haha! Ako rin. Naniniwala ako kay Sangyang. Ano pakialam Montag? Manahimik ka. Hinamon mo ang pamilya He. Pagkatapos ng gabing ito, ipapakita ko sa iyo ang kapangyarihan ng pamilya He. Bakit pa hintay ng gabi? Ngayon na mismo. Ipapakita ko sa iyo ang aking kapangyarihan. Sa kasamaang palad, ang regalo ko ay Romani Conti din. Patek Filipinarelo at Harry Winston na jade necklace. Ano Bea ibig mong sabihin? Mga peke ang dala mo. Tapos ikukumpara mo sa tunay kong dala? Alam nating dalawa kung sino ang nagsisinungaling. Kahit peke ang tatlong ito. Parang tunay naman. Baka nakita niya? Hindi bal, kahit anong gawin niya. Hindi niya kayang magdala na mas maganda. Zhang Yang, Bea? Naiintindihan kung gusto mo si Yinying, pero tandaan mo, ang pagpapaalam ay pagmamahal din. Hahayaan mo ba maghirap si Yinying sa piling mo? Kaya mo, Bea? Hindi siya maghihirap sa piling ko, pero sa piling mo. Tiyak na magdusa siya. Ikaf, Hishao, sige na Hishao. Zhang Yang, ano ba talaga gusto mong gawin? Sobra na ang respeto ko sa'yo. Gusto mo talagang pabigatin ang pamilya namin? Tito Ye, gusto ko lang ng pagkakataon na patunayan ang sarili ko. Pagkakataon? Hindi ko ba binigay sa'yo ang pagkakataon? Aminado ako, mas magaling ka kay Zheng Yahui. Pero ano ang meron ka para makipagkompetensya kay Hishao? Ito lang gusto kong makita. Kung alin sa ating dalawa ang may tunay na regalo para sa karawan. Kung ang regalo ko ay hindi kasing ganda ng sayo, voluntaryo akong aalis sa kompetisyon. Kaya Beng. Sige, kung gusto mong mamatay, tutulungan kita. Paano natin ito i-verify? Hindi namin masyadong alam ang mga bagay na ito. Kung ganun, ako ang maghahanap ng taong mag-verify. Ang taong mahahanap ko, susunod pa rin sa akin. Hindi ako sang-ayon. Zhang Yang, nagpakababa na si Hishao para makipagkompetensya sa'yo. Sobrang respeto na yon. Tatay, sinusuportahan ko si Sangyang. Kung may mag-verify, dapat third party. Ano Bea ang alam Montag? Ako na ang mag-verify, okay? Director Lee, hindi ko alam na dating kayo. Pasensya na sa hindi pagtanggap. Haha. Huwag na yung mga formalidad. Narinig ko kanina na makikipagkompetensya si Zhang Yang kay Hishao ng Beijing Circle. Kilala mo si Zhang Yang? Zuempre. Director ng First Hospital. Nagpagamot na ng maaming importanteng tao. Hindi siya madaling kalaban. Ito Lee, since nandito na kayo, huwag na kayong magpaka-formal. Ngayon, ang pamilya He ay nakikialam na sa lungsod. Tinanong ba nila ako? Nagmamadali ako. Plano ko sana pagkatapos ng party. Nabisitahin kayo. Huwag na, ako na ang magiging witness. Okay lang? Haha, okay lang. Hey! Lolo, ano ang ibig sabihin ng buntong hininga mo? Director Lee. Gusto ko talagang patayin siya. Kumusta na, Kuya Yuan? Zhang Yang, huwag kang walang respeto. I announce KO, Ito, Peak. Ito, Tune. Hindi, Director Lee, nakamali ka Bea? Paano ito nangyari? Ano? Pinagdudahan niyo ba ang desisyon ko? Hindi, hindi. Siguradong nakamali lang ang mga tao ko sa pagbili. Papakuzahan ka uzila. Herwizi, talo ka na, tanggapin mo na. Huwag kang maghanap ng dahilan. Pwede ka nang umalis.
Tatay, ito ba ang taong hinahanap mo para sa akin? Nagdadala ka ng mga peking bagay para manlinlang. Tito, Pekingan Montag muna ako. Umalis ka na. Zhang Yang. Ang pamilya, ay nagmukhang kahiyahiya ngayon. Babalikan namin ito sa tamang panahon. Umalis na tayo. Chairman, ginawa lang namin ang ayon sa utos mo. Salamat sa tulong mo ngayon, Kuya Yuan. Chairman, walang anuman. Maliit na bagay lang ito. Matagal ko nang ayaw sa ugali ni Heruishi. Zhang Yang, ang close pala niya kay Dianli. Baka nga sa loob ng 10 taon, ako ang nagkamali. Mauna na po kayo. Alis na po muna ako. Zhang Yang, ako ang may mali sa'yo dati. Hindi ka magagalit sa akin at kay Tito Ye, di ba? Alam kong pareho lang kayong nagmamahal kay Yingning. Mabuti naman kung ganong. Si Zhang Yang, mula bata pa'y matino na. Matino talaga. Tito, tita, tungkol naman sa amin, Yingning. Ano piabeng pag-usapan? Bagay kayo sa tingin ko. Ano es atingin Montag, mahal? Bagay. Pero parang, masyadong mabait si Zhang Yang para kay Yingyin. Parang hindi sila pareho. Ano habi Hindi po, ako ang hindi karapat-dapat kay Yingning. Mahal ko talaga siya. Sana po ay payagan niyo kaming dalawa. Zhang Yang, Yingying, anong sorpresa ang dala ninyo para sa akin? Malalaman mo na rin. Tingnan mo. Bakit mo ako dinala sa bahay ng iba? Umalis na tayo dito. Hindi ito bahay ng iba. Bahay natin ito. Bahay natin? Tito Zhang, ito ang bagong bahay na binili para sa iyo ni Zhang Yang. Ay naku. Binilhan ako ng bahay ng anak ko. Dito na tayo titira mula ngayon. Gusto mo ba? Ang laki. Zhang Yang, Yingning, gising ka na? Bumaba lang ako para bumili ng almusal. Halika. soy milk, yuchiao at tea egg. Paborito ko lahat ito. Zhang Yang, mahal kita. Unang beses kong marinig na mahal mo ako. Talaga? Eh di madalas mo nang maririnig yan. Pero sa susunod, dapat palagi mo akong bilhan ng almusal. Walang problema. Tingnan natin doon. Kung gusto mo akong bilhan ng damit, huwag kang mahiya. Baka ikaw pa ang mahiya sa akin. Pumili ka ng gusto mo, ako ang bahala ngayon. Hi Xuanying, nagkita na naman tayo. Ngayon si Zhang Yang ang bibili ng damit mo. Mahal ang mga damit dito, kaya ba niya? Siyempre kaya, di ba ikaw ang manager ng lalaking bautike? Bakit nandito ka sa babae ngayon? Di ko rin alam. Nung umalis kayo. May memo ako mula sa chairman, nilipat ako dito. Mas mataas ang benta dito kaysa dati. Tumaas na rin ang sahod ko. Congratulations sa'yo. Hindi kaya kayong dalawa ang may kagagawan nito. Magaling si Zhang. Gusto ko siyang ilipat sa pinakamagandang bautike. Gusto ko rin, pero wala akong kapangyarihan. Ako rin. Sige, wag na natin pag-usapan to. Ano gusto niyong bilhin? Pareho lang dati. Titingin muna kami. Zhang Yang, ang swerte naman nakita tayo ulit. Swerte. Parang may taong gustong maging aso lang. Talagang di marunong magsalita. Ang emgas kwata. Mas mabuti pa yan kaysa sa plastic mong ugali. Zhang Yang, hindi ako pumunta para makipagtalo. Gusto kitang makipagkumpetensya ng patas para kay Yingying. Mukhang kontrabida na ang paparating. Siguradong kakampi ako kay Zhang Yang at Yinging. Heruishi, kailan ka matatapos? Nagbigay ka ng peke, tapos magpapakita ka pa sa akin. Mali ang mga tauhan ko. Pinalo ko na sila. Yingying, tunay kitang mahal, bigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi maintindihan. May ganito palang taong walang hiya sa mundo. Nakakagulat. Hinamak mo ang amo ko. Gusto mong mamatay? Gusto mong makipag-away? Mag-isa ka lang, laban mo 2 bodyguard. 2 kontra 1. Yingying, narinig Montag PA? Si Zhang Yang ang humingi ng away. Sugurin ninyo siya. Yinging, kaya ba ni Zhang Yang?
Tumawag tayo ng pulis. Okay lang, kaya niya. Ang lakas pala nitong batang ito. Mga walang kwenta kayo. Umalis na tayo. Zangyang, nag-aral ka ba sa Shaolin Temple? Bakit bigla kang naging ganito kagaling? Walang problema. Herwizi, anong mga kalokohan mo pa? Subukan mo lahat. Ying-Ying, wala akong masamang balak sa iyo. Puro katapatan lang ang nasa puso ko. Umalis ka na, hindi mo kami mapaghihiwalay. Talaga? Abangan ko ang mukha mong nagdurusa kapag napangasawa mo ako. Mamatay man ako, hindi kita pakakasalan. Ying, huwag mong pansinin ang taong ito. Maglakad-lakad tayo. Manager, lahat ng damit sa tindahan, akin na. Sinong nagpapaalam sa iyo? Ayaf ka o? Ako ang anak ng pamilya He sa Beijing. Sigurado ka? Kahit sino pa ang dumating, hindi ako papayag. Naalala kita. Matandang kaklase. Salamat sa iyong kabutihan. Naiintindihan namin, Ying. Huwag mong isugal ang sarili mo para sa amin. Suanying, makinig ka kay Sangyang. Kayong dalawa. Ziga na. Sir, sigurado ka bang bibilhin mo lahat ng damit? Naman, ipadala mo lahat sa bahay ng pamilya Ye. Bayaran Montag muna. Kabuuan ay 5.42 milyon. Credit card ba? Siyempre. Sangyang, anong balak mo ngayon? Malalaman mo na. Hangyang, nakikita mo ba? Ito ang pagkakaiba natin. Hindi ako katulad mong tanga. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko pa nasasabi sa iyo, ako ang chairman ng mall na ito. Matandang kaklase, ako ang naglipat sa iyo sa tindahang ito. Pero ang iyong kakayahan ng susi, salamat din sa iyo. Sa pagdagdag ng kita sa mall namin. Zangyang, niluluko Montag ako? Ano, bibilhin mo ba ang mall na ito? Itala ko ang utang na ito, Hangyang. Mas malakas kaysa sa iniisip mo. Hintayin natin. Ang mga damit na ito. Ipadala sa pamilya Ye. Hangyang, ang galing mo kanina. Suanying, bakit parang nahumaling ka? May boyfriend ka na. Alam ka o, hindi kita agawan. Hindi mo rin ako kayang agawan. Ayoko na makipagtalo sa iyo, Hangyang. Chairman. Ano ang gagawin natin sa mga damit na ito? Siguro, i-donate na lang natin lahat. Sang-ayon ako. Kung gayon, ikaw na ang bahala dito, kaibigan. Walang problema. Sa weekend na ito. Tatawagin ko pa ang ilang mga kaibigan natin. Okay lang sa akin. Ikaw, Ying. Okay lang. Habang iniisip ko ang nangyari ngayon, parang may mali. Anong mali? Kailan ka naging chairman ng kumpanyang iyon? Lenan, siguro binili ng Hengsin Group. Hindi ko rin alam ang detalye. Talaga? Parang may tinatago ka sa akin. Wala, alam mo naman lahat ng nangyari sa buhay ko. Bakit parang hindi kita maintindihan? Sabi nila, mas kakit-akit ang lalaking hindi mo maintindihan. Talaga? Alam mo ba kapag nagsisinungaling ka? Namumula ang tainga mo. Namumula ang tainga mo ngayon. Mainit lang ang heater sa bahay. Sasabihin mo ba o hindi? Violation, violation. Sasabihin mo ba ngayon? May tinatago ka pa ba sa akin? Wala na, wala na. Mas gusto kita kaysa sa iniisip mo. Hoy, Zangyang, Ying, lumating na kayo. Ito ang asawa ko. Kumusta? Kumusta? Bakit kayong dalawa lang? Hindi naman tayo maraming inimbitahan. Hindi pa dumating sina Chinchong at Zhang Yahui. Zenya Ohui. May problema ba? Wala, wala. Mga kapatid, dumating na ako, si Chen Qiang. Kiang, ikaw at si Manager Su. Broyang, girlfriend kaonan gayon si Manager Su. Ang galing mo, kinuha mo ang pinakamagaling kong tauhan. Kuya Yang, ako rin ay nasa ilalim mo. Ito ang tinatawag nating pagsasama ng dalawang malakas. Kumusta kayong lahat? Sana'y maging mabuti ang pakikitungo ninyo sa akin. Pakiusap, maging mabuti kayong lahat. Narinig nyo? Aray. Nandito si Boss Sang. Ano bang pagmamalaki mo? Umupo muna kayong lahat. Huwag na hintayin si Yahui. Kain na tayo. Siege. Si Yahui, si Zeng Yahui, ang bosseng. Narinig ko na kasabay nyo siya sa high school. Kaya pinapunta ko siya ng walang paalam. May negosyo ang asawa ko sa kanya. Para mas maging malapit. Mali ang napuntahan ninyo. Anong ibig mong sabihin, Boss Zeng? Anak siya ng pamilya Zeng.
Ang buhay ng negosyo ko ay nakasalalay sa kanyang isang salita. Si Zheng Yahui nung high school. Laging inaapi si Kuya Yang. Kamakailan lang, palagi siyang nakikipag-agawan kay Kuya Yang sa ate. May ganito pala. Tawagan mo na si Yao Hui, huwag mo nang papuntahin. Sige, tatawagan ko na siya agad. Huwag na, hindi na kailangan tawagan. Hindi naman ganoon kaseryoso tulad ng sinabi ni Kiangzi. Dahil tinawag na natin siya, ako at si Ining ngayon. Hindi na namin siya papansinin. Ako naman, wala namang dapat katakutan. Si Zheng Yahui. Talagang hindi kayang pantayan si Zhang Yang. Hindi siya karapat-dapat magsuklay ng sapatos ni Kuya Yang. Pa makausap. Pasensya na kayong lahat, namili lang ako ng kaunti. Hapos traffic sa daan. Kaya, Zheng Yahui. Nakakahiya ka pa rin pumunta. Buti na lang hindi na kailangang tawagan. Sa totoo lang, wala akong mukhang ipapakita. Pero, nitong mga nakaraang araw, naisip ko na kailangan kong pumunta. Pumunta ako rito para humingi ng tawad kay Boss Hang. At kay Yingying. Humihingi ako ng tawad. Noong high school, narinig ko na gusto mong mag-propose kay Yingying, kaya sinumbong ka o kay Tatoy Yi. Kiangzi. Boss Zhang, sa totoo lang noong panahong iyon, hindi kita gusto, sa tingin ko hindi ka karapat-dapat kay Yingying. Naiinggit din ako, ang bait niya sa'yo, ngayon naman. Ngayon, ako na lang ang payaso. Ang tatay ka o. May sakit siya at nasa ospital, tapos ang buong Yang Group ay nasa kamay mo na, tapos yung pinsan kong lalaki. Yung gago kong pinsan, binabalak niyang kunin ang natitirang kayamanan ng pamilya namin. Sino ba talaga si Zhang Yang? Mall, Zheng Group, ano PABA? Kaya gusto mo tulungan kita. Nalabanan si Heruzi para maprotektahan ang pamilya niyo. Pero hindi rin. Yung pinsan kong ganyan. Hindi siya titigil, Boss Zhang. Nitong mga nakaraang araw, marami akong natutunan sa'yo, humihingi ako ng paumanhin. Hindi na kailangan ng paumanhin pero bilang tauhan ko. Naaminin ang pagkakamali may paninindigan ka. Mula ngayon, magtrabaho ka ng maayos, hindi kita pag-initan. Dahil sa personal na issue. Boss Zhang, salamat sa sinabi mo. Nakahinga na ako ng maluwag. May tatay at nanay pa akong pinapakain. Kayo na lang kumain, mauuna na ako. Boss Zhang, may gusto akong ipaalala sa'yo, yung pinsan ko. Naghahanda na siyang magpropose sa pamilya Yi. Gagamitin niya ang mga paraan ng pamilya Yi. Yung mukhang arteng yun, may masamang bala. Nayakpia yung laliking yun eh. Tumigil kang ga. Sabi ni Zheng Yahui, mag-propose si Heruzi sa amin. Huwag kang mag-alala Yinyin, hindi siya magtatagumpay. Ate, huwag kang mag-alala. Kaya yan ni Yangge. Pero nag-aalala ako sa tatay at nanay ko, madali silang mauto. Kung hindi talaga kaya, magpakasal na kayo ngayon. Gabi na, saan kayo magpapakasal? Ate, bukas na lang kayo magpakasal. Yinyin, gusto mo bang magpakasal sa akin? Ang ganda. Bukas na tayo magpakasal. Maga kayong matulog ngayong gabi ha. Huwag kayong magpuyat. Suanying, ano ba yung sinasabi mo? Tara, Inom. Zhang Yang, gising na. Alas 8 na. Alas 2 na ng hapon. Pumunta tayo sa munisipyo, bilis. Bilis. Zhang Yang, mula ngayon, akin ka na. Bakit hindi mo pa ako tawaging asawa? Sige, tatawagin kita. Yinyin. Sa wakas, nagkatuluyan din tayo. Sabihin natin ito sa mga magulang natin. Nagpa-imbestiga na ako. Ang kayamanan ni Zhang Yang ay hindi masukat. Bagay na bagay siya sa aming Yingying. ngayon, dapat nating pag-isipan ang pagpapakasal nila. Tito, tita. Nandito ako para humingi ng kamay ni Yinyin.
Hishao, hindi ba't pumayak ka ng umatras? Sa kompetisyon kay Zhangyang? Bakit? Sa tingin mo, hindi karapat-dapat ang pamilya ko sa inyo? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Pero wala na. Handa na ang aking dowry. Ingatan mo ang negosyo ng pamilya mo. Naku, Hishao. Umayag na ako kay Zhangyang. Tingnan mo muna ang aking dowry. Ito ang dowry ng pamilya ko. Walang kondisyong pag-asawa. Hishao, grabe ka na. Bakit? Hindi ba kangalan ng pamilya mo kung ikakasal ang anak mo sa amin? Hindi ko hahayaang mapahiya si Yingning sa iyo, matanda. Isipin mo mabuti ang kahihinatnan ng pagtanggi mo. Hishao, ang pamilya namin ay isa sa pinakarespetado sa lungsod. Sobra na ito. Grabe na kayo. Ito ang resulta ng pagpili ninyo kay Zhangyang, ang walang kwenta. Anong meron siya kumpara sa amin? Pero, Presidente, may problema. Binibili ang shares ng kumpanya. Ano? Ikaw ang may pakana? Ako. Ano ang makukuha mo sa pag-alipusta sa amin? Kung magkakamag-anak tayo. Sa tulong ng pamilya ko, ang pamilya mo, ay lalong unlad. Pero, Alam kong mahalaga ang pride mo, pero ngayon, hindi ito ang tamang panahon para dyan. Isang Zhangyang lang, ang hindi kayang pantayan ng buong pamilya ko. Pak-isipan ka o muna. Ang maikling paglalaro ng sistema na ito ay napakahusay. Kailan lalabas ang sequel? Tatay, Bumalik na ako. Lalabas pa ang sistema ng pagyayabang na ito. Panunuorin ko pa rin. Tatay, Ano ang tawag mo sa akin? tatay. Nagpakasal na kami ni Zhangyang. Ang bilis naman. tatay, magbihis ka na agad. Yan ang sa Sage, pupunta na ako. Ano na ang desisyon mo? Ipirmahan ko ang kasunduang ito. Tama, yan. Magiging malakas ang pagsasama ng ating dalawang pamilya. Hindi ito kayang pantayan ng isang simpleng Zhangyang. Hindi niya kaya. Tatay, ano ang ginagawa mo? Hermesy, nagpakasal na ako kay Zhangyang. Legal na mag-asawa na kami ngayon. Ano naman kung nagpakasal? Ang gusto ka o walang hindi ko makukuha. Yingning, bakit hindi mo kami sinabihan na nagpakasal kayo? Lao Zhong, ono BA2? Ikaw ba ang nag-udyo? Ako. Ito ang desisyon namin dalawa, Nining. Hindi ba't pumayag kayo na magkasama kami? Oo, pumayak ako. Pero ngayon ay naku. Zhangyang, kami ang may kasalanan sa'yo ngayon. Dapat kayong maghiwalay ni Yingning ngayon din. Nanay, ano ba ang sinasabi mo? Nanay, ano ba ang ibigay sa inyo ni Hermesy? Para sabihin ninyo to. Wala kaming natanggap. Nanay, ang kwintas mo. Tatay, ang relos mo. Lahat yan galing kay Zhangyang. Ano naman? Isang basurang kwintas at relos lang yan. Anong ikakapantay mo sa pamilya namin? Bakit ka naghanda ng mga peking alahas sa birthday mo? Hindi ako handa noon. Kung handa ka na ngayon, ano ang maibibigay mo? Ibibigay ko ang buong pamilya namin. Parang hangin lang ang salita mo. Zhangyang, akala mong taki ah. Ayaw mong kantayan ang pamilya namin? Ang yaman namin ay mas malaki pa sa iniisip mo. Nakikinig ako. Ang yaman ng pamilya namin ay 500 bilyon. May negosyo sa iba-ibang industriya. Nag-invest sa 12 ng top companies. May pribadong eroplano. At resort. Lahat meron kami. Na-detect na nagsasabi na naman ng kalokohan si Hermesy sa harap mo. Kasama dito ang ilang kilalang internasyonal na industriya. 5 luxury yacht, 5 resort estate. Kabuwang halaga ay lampas sa 10 bilyon. Ang dami, ang laki ng kayabangan mo. Zhangyang, ano nangyari sa ilong mo? Wala akong problema. Matigas ang ulo, mukhang mahina ang katawan niya. Baka kagabi, sobrang pagod? Hermesy, ang galing mo talagang magyabang. Anong assets na 5 trilyon sumasakop sa ilang first class na industriya? Ano na ang lagay ng pamilya mo ngayon, hindi mo ba alam? Anong ibig mong sabihin? Hindi ba kayo sakimang pamilya mo? Nagsisinungaling ka. Ang pamilya mo ngayon, isa na lang itong hungkag na shell.
At ulo ng butas na hindi makunan. Hindi, Zhangyang, baka nagkakamali ka. Kanina pa sinabi ng butler, ang pamilya mo. Maaming binili na shares ng Yi family. Tito Ye, akala mo bang strong alliance ang pamilya mo at Ye family? Gusto lang nila lasapin ang kayamanan nyo. Palayasin si Heroichi. Direktor Ye, huwag kang makinig kay Zhangyang, nagsisinungaling lang siya. Ang pamilya ko, kilalang kilala sa Beijing Circle. Lolo, kumalma ka. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi pa malinaw. Bakit parang mas nagiging impulsive ka sa edad? Hindi pwedeng isang side lang ang pakinggan. Ang kwento lang ni Zhangyang. Zhangyang, ang mga sinasabi mo. May ebidensya ka ba? Tito Ye, kung hindi kayo naniniwala, pwede niyong i-check ang stocks ng e-group. Ito, huwag kang makinig sa kanya, nagsisinungaling lang ito. Mahilig lang talaga akong mag-monitor ng stocks. Patla. I check MO. Chairman, stable na ang stocks NGI family. Ano? Ako ang nagpaayos nito. Ikaw ba ang nagpahinto o kulang na ang pera mo? Bakit ka pa ulit-ulit na sumasagabal sa akin? Ano ba talaga ang intensyon mo? Kung marunong kang lumayo kay Yingning, hindi sana umabot sa ganito ang sitwasyon. Mukhang pera ng Yi family ang gusto mo. Hindi ka noon si Zhangyang. Ying, mahirap malaman ang tunay na intensyon ng isang tao. Naku Lolo Yi, ako ang sasagot para sa kanya. Si Zhangyang kay Ying. Iyon ay tunay na pagmamahal. Anak ko, alam ko. Mahal na mahal ni Zhangyang si Ying mula pagkabata. Noong mga nakaraang taon, nang umalis si Ying sa bansa, ilang bisis siyang nagtatago sa kumot at umiyak ng tahimik. Tama na, huwag ka nang magdrama dito, Zhangyang. Ano bang karapatan mo para makipagkumpetensya sa akin para kay Ying? Plano kong magbigay ng 10 bilyon bilang dote, kaya mo ba yon? Bibigyan ko rin sila ng pribadong eroplano. Marangyang yacht at resort na mansyon, kaya mo ba yon? Bukod pa riyan, magbibigay ako ng 50 bilyon sa Ye Group ng walang kapalit. Kaya mo ba ang lahat ng yon? Huwag kang magyabang. Sa totoo lang, may shares ako sa maraming kilalang kumpanya. Kung hindi ka naniniwala, pwede mong i-verify. Ano po ng shares sa mga kumpanya dito? Hindi ka naniniwala. Ilang kontado. At kakalat ang balita tungkol sa pagbagsak ng pamilya mo sa buong bansa. Huwag kang magpanggap dito. Maayos ang aming pamilya. Sobrang maayos. Hindi na maaaring maging mas maayos pa. Eh di bilang ko na. 3. Magpatuloy ka sa pagyayabang. Hixiao, tingnan natin kung ano pa ang kaya mo. Nabunyag na ang problema ng pamilya natin. Zhangyang, zino ka ba talaga? Ako ay isang ordinaryong walang trabahong kabataan lang. Imposible. Dapat ay imposible, pero dahil sa inyong mga mapagyabang, naging posible ang lahat. Hindi ka welcome dito, umalis ka na. Zhangyang, hinahadlangan mo ang aming pamilya. Tumawag kailan? Zhangyang, Zhangyang, may bayak ka. Gusto mong umalis? Makakalayo ka ba? Hiruizi, kami ay mula sa City Police. Kami ay mula sa City Police. Ikaw ay sangkot sa maraming lalaking kaso. Sumama ka sa amin. Ako ang anak ng pamilya He sa Beijing. Sino ang may lakas ng loob na arestuhin ako? Ikaw ang arestuhin. Zhangyang, ikaw pala ang nagplano ng lahat ng ito. Nanonood ang mga magulang. Zhangyang, ang sinabi mong dote kanina. Tutubi'a ang lahat? Ang toya, tita, huwag kayong makalala. Ito lahat ay pangako ko kay Yingning. Mabuti naman kung totoo. Tama na, puro pera na lang ang sinasabi mo. Hindi ba ikafren? Maka, nandito pa si Uncle Zhang. Naku, Lao Zhang, halikat umupo ka. Sige, aray. Matagal na tayong hindi nakita, mga kapatid. Higit sa 10 taon na. Lao Zhang, huwag kang mahiya. Magiging magkamag-anak na tayo. Naku, dapat ilabas mo ang pinakamahusay mong alak ngayong gabi. Hindi tayo uwi hanggang hindi lasing, mga kapatid. Zhangyang, Yingying, umupo rin kayo. Huwag kayong mahiya. Salamat, tita. Tawagin mong nanay. Nanay, Oo. Ying, dapat mo ring tawaging tatay. Tatay, Oo. Mabait na manugang. Hindi ba dapat nating pag-usapan ang tungkol sa kasal? Ano pa ang pag-usapan? Siyempre. Dapat itong gawin sa pinakamalaking antas sa ating lungsod. Lahat ng kilalang tao ay dapat dumalo. Tama, kamag-anak, ano sa tingin mo? Hindi ba masyadong maangya? Hindi, sa estado ni Zhangyang ngayon.
At sa posisyon ng pamilya Ye, hindi ito masyadong marangya. Naku, hindi ba ito arranged marriage? Dapat nating tanungin ang opinyon ng dalawang bata. Zhang Yang, Yingying, ano es atingin ninyo? Ang opinyon namin Inying ay mas mainam. Nasigla lang ang aming kasal. Simple. Iimbita lang namin ang ilang direktor na may pakikipagtulungan sa amin. At ang aming mga kaibigan at pamilya ay sapat na. Ito, hindi ba masyadong simple? Ang kasal na ito ay isa ring pagkakataon para sa pakikipagkapwa. Maraming tao sa labas ang gustong sumipsip sa atin. Nanay, ang iniisip mo lang ay ang mga ito. Naku, ang iyong ama at ako ay mayroon ngayon dahil sa... Naku, sige, huwag na nating pag-usapan yon. Gawin natin ayon sa gusto ninyo. CJ, Dumalo sa kasal ng aking kapatid na si Zhang Yang. Palakpakan natin, hayaan nating magyakapan ang dalawa. Magyakapan. Naku, Laoye, ang iyong manugang ay talagang may kakayahan at bata pa. Brothers Hao, ang aking manugang ay higit pa sa may kakayahan at bata. Nagsisimula na naman, huwag kang masyadong magsalita. Alam Montag ba kung bakit wala? Ang pangalan ni Zhang Yang sa Forbes Rich List noong nakaraang taon. Dahil sa tingin niya ay masyadong hamak ang mga tao sa listahan. International Semiconductor Alliance. Hinihiling nila na makisali ang manugang ko. 1 kilos lang na manugang ko, nag-invest na siya ng mahigit 3,000 bilyon. Hindi ko inakala na ganito kagaling ang manugang ng pamilya ye. SA hinaharap, dapat talaga natin siya ipabutihin ang pakikisama. Kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, sa lobby ka ng hotel, matutulog ngayong gabi. Pasensya na, si Laoyi kasi, paglasing mahilig magyabang. Nagmamalaki lang pala. Ipinapahayag ko na ang kasal ngayong araw ay matagumpay na natapos. Ngayong araw, sa pagdalo ninyo sa kasal namin Nining, isang karangalan para sa amin. Kami ay mag-aalay ng inumin sa inyo lahat. Tayo'y magtagay. Boss Zhang, ngayon ay espesyal na araw mo, pero nananatili kang mapagpakumbaba. Ito ang dahilan kung bakit hindi mo maabot si Boss Zhang. Boss Zhang, Yingying, tungkol sa mga nangyari noon. Pasensya na. Ako'y inong hindi isa. Filipia, isang tagay. ay tapos na ang lahat. Ay, huwag na nating pag-usapan pa. Sabihin natin, para sa ating dalawang matalik na magkaibigan. Sana'y maging mag-asawa, pwede ba? Maging mag-asawa. Pag-ibig na walang hanggan, at magkaroon agad ng anak.